Mapagpalang araw, kaibigan. Minsan na naman tayo ay narito sa tahanan ni si Sir Cyril Family upang ang salita ng Panginoon Diyos ay ating mapagbulay-bulay sapagkat bilang tao, sangkap na po ng buhay natin yan, ang salita ng Diyos. Pag salita ng Diyos ang ating gustong matutunan, gumagamit tayo ng Biblia. Opo, maraming Biblia. Kaya malaya tayong gumamit ng iba't ibang klaseng salin ng Biblia. Ano po? Hindi, ewan ko lang sa inyo kung may namimili kayo ng Biblia, nasa inyo rin po yun, ano? Basta ako, pagka may hawak akong Biblia, kahit anong Biblia po, hindi ko po sinasabing ang Bibliang ito masama, ang Bibliang ito ay hindi ganito. Kasi may mga nagtuturo din po na salita ng Diyos na yung ibang Biblia pinipintasan nila. Opo, na napapanood ko yan sa kanilang mga video. Pinipintasan po nila yung mga Biblia. Para bagang mas magaling pa sila sa mga sumulat ng ibang salin ng Biblia. Opo, tandaan niyo po yan. At merong gumagamit ng Biblia naman na ibang reliyon, pero sinisirahan nila yung aral. Ang gusto nila, yung kanilang Biblia na in particular, para bang yun ang tama. Parang yun ang tama. Hindi po. Kahit anong Bibliang gamitin mo, ang nakasulat dyan, lahat yan tama. Kasi yung mga scholar, nag-translate ng Biblia na yan, hindi lang po isang tao yan. Binubuo ng maraming tao yan. Mga marurunong sa iba't ibang wika, sa lingwahe. Kaya walang mali po dyan. Ang mali lang, yung ating unawa, kumisan. May konting diferensya lang. Huwag na natin papansinin yun. Tignan natin yung kabuuan ng mensahe. Halimbawa, isang verse. Yung ibang verse sa ibang Biblia, magkaiba sila ng tunog. Pero kung iisipin mo, iisang diwa niyan. Iisang kanyang nilalaman. Pero, ang sabi nila, eto, inaalis yung ganito. Eto naman, hindi naman. Hindi po natin hawak ang kaisipan ng mga Bible scholar. Tanda natin, kaya mga maraming reliyon ngayon ang nagsisirahan nang dahil sa Biblia. Ano po? Nang dahil sa Biblia. Ang importante, yung aral na dala natin. Sapagkat yung aral natin ay nakasalig lamang sa isang aral. Kanino aral? Siyempre, aral ng Panginoon Diyos. Tignan nyo po ang aral ng Panginoon Diyos kung ano may dudulot niya sa buhay ng tao. Tignan natin ang testimonya ng ating Panginoong Yesus. Siya po ang ating babasahin, siya ang ating aalamin. Pero bago tayo papalahot doon, ayan nyo muna tayong manalangin. Panginoon Diyos, samahan mo kami sa aming pag-aaral ng iyong ebanghelyo sa pagkakataon na ito. Buksan ang mga puso't isip ng mga taong nanonood at nakikinig ng video ito. Kung sila man po ay naililigaw ng sari-saring paniwala, ituwid mo po sila sapagkat ikaw lang ang pwedeng magsituwid o magtuwid ng mga haral ng tao. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ganito ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang epistola sa 1:12. Ito po, para maintindihan lang natin, 49. Sabi ni Jesus, sapagkat hindi ako nagsasalita ng mula sa sarili ko lamang. Kita niyo po? Hindi lamang, sabi niya. Okay? Anong kasunod? Ang Ama na nagsugo sa akin nang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. Yung amang tinutukoy ni Jesus dito, walang iba kundi ang Diyos sa langit.
Naalala niyo po ba yung turo ng Panginoong Yesus na Lord's Prayer? Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Nasaan ang Diyos? Nasa langit. Kaya yung sinasabi ni Jesus dito sa 1:12:49, yung Diyos nasa langit ang tinutukoy niya. Kung ano ang gusto ng Diyos sa langit, yun ang inihutos na kay Jesus sa kanyang anak. At yung salita ng Diyos, siya naman ang ginawa ni Jesus bilang anak na masunurin. Ano po? Ano pa sabi ni Jesus sa verse 50? Ito ang ganda oh. At alam ko, ang kanyang utos. Kanyang utos. Hindi utos ko, sabi ni Jesus. Utos ng aking ama. Sige, mag-rumble-rumble na po tayo sa lahat ng mga reliyon. Panigan ninyo, gusto nyo panigan sa mga kasulatan. Ano mang kasulatan yan? Mapa-Islam man yan? Biblia man yan? Tagalog man yan? English man yan? Sige po, bahala kayo. Ito sinabi ni Jesus. Yung utos ng Diyos. Tuloy natin. At alam kong ang utos ng Diyos ay nagbibigay buhay na walang hanggan. Ano ang utos ng Diyos? Equals buhay na walang hanggan. Sino yung magtatamo ng buhay na walang hanggan? Di natural po yung nakapaginig sa aral ng Diyos. Nadala ni Jesus, nadala ng kanyang apostol sa nakasulat sa Biblia. Ako, hindi po, nagbabasa lang ako kaya sinasabi ko po sa inyo, hindi ko kailangan makipagdebate. Yung iba dinidebate nila ako sa social media. Kung minsan ay ko man sila patulan eh. Pero kung minsan sumusobra na sila, kaya ko sila sinasagot ayon sa Biblia. Halimbawa, pag tinawag nila akong hulol, gagamit akong talata sa Biblia. Ang sabi ko, yung nagsabi ng hulol, ang sabi ni Jesus, mapapaimpyerno ka. Para yung tao nagsabing hulol sa akin, meron matututunan. Ano yung matututunan niya? Yung sinabi ni Jesus, nang magsabi sa iyong kapatid na hulol ay, mapapanganib ka sa apoy ng impyerno. Sigurado yung tao na yun mag-iisip eh. Mag-iisip. Isipin mo, malapit siya sa impyerno. Nang dahil yan sa pagsasalita niyang ulol sa akin. Kaya ingat din po kayo. Okay? Tuloy natin. Sabi ni Jesus, kaya't ang pinasasabi ng Ama, ang siya kong ipinapahayag ko. Yung turo at aral ng ating Panginoong Jesucristo, kapag tinanggap mong buhong-buho sa iyong puso yung kaibigan, yun ang magdadala sa iyo sa buhay na walang hanggan. Yung aral ng Diyos, ibinigay kay Jesus. Ang ginawa naman ni Jesus, binigay sa kanyang mga apostol sa nakasulat sa Biblia. Kaya wala akong sariling sulat. Sulat ng mga apostol sa Biblia. Tignan natin si Pablo. Maging si Pablo man, ito po ang kanyang paliwanag sa kanyang epistola. Kasi siyempre, si Pablo, isang loko-lokong tao, mamamatay tao sa kanyang panahon, sa katawan ni Saulo. Kaya yung mga tao, nagtaka sila. Aba, hindi ba ito yung taong kasama-kasama natin noon na mamamatay tao? Pero ngayon baligtad na. Siya ngayon na nagpapatotoo sa Kristong yan. Kaya sumagot din po si Pablo, siyempre na. Kayo ba, ikaw naman na dati kang criminal, pagkatapos nagiging mabait ka na. Hindi ba magtataka yung tao? Kailangan sagutin mo. Bakit ka bumait? Si Pablo, sinagot niya yung mga tao. Ito. Sa Galacia. Mga kapatid, ito yung Galacia 1:11. Nais kong malaman ninyo ang magandang balitang ipinangangaral ko'y hindi kata ng tao. Mapagkatahan tao. Pero sabi ni Pablo, hindi kata ng tao ito. O hindi gawa-gawa ng tao.
Kundi, tuloy natin sa 12. Hindi ko ito tinanggap mula sa tao. Walang tao palang nagturo sa kanya. Anong sabi niya? Sunod. At hindi rin ito itinuro sa akin ng sino mang tao. Ang ibig sabihin ni Pablo, ng sino mang tao, baka mayroong mas magaling sa kanya, mas marunong sa kanya. Ganun lang po yun, ano? Si Jesucristo lamang ang naghahayag nito sa akin. Kita nyo po, anong sabi niya? Si Jesus nasa langit nang makausap si Pablo. Isipin nyo, mula sa langit nagsasalita si Jesus. At si Pablo naman, naririnig niya. At nagkakaroon sila ng conversation dalawa ng ating Panginoong Jesucristo. Tignan natin ang patutuho ni Pablo. Nagkakausap nga ba sila? Opo. Nakasulat din po yan sa Biblia. Ayon kay Pablo. Ito po. Nang i-appoint niya si Pablo bilang apostol niya at mangangaral. Mangangaral, ang ipangangaral ni Pablo ay walang iba kundi si Jesus lang. Ito po, babasahin ko ha. Yung journey, kung tawagin to, journey to Damascus ni Pablo. Sa 26:12, yan ang layunin ng pagpunta ko sa Damascus. Taglay ang kapangyarihan at paintulot ng mga punong pari. Punong pari, mga Hudyo po ito, kasi Hudyo si Pablo, ano po? At pari si Hosea sa kanyang reliyon, ha? Tandaan niyo po. 13. Ngunit katanghalian tapat na, habang kami naglalakbay, nakita ko, Haring Agripa, ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Ito'y maliwanag pa kaysa sikat ng araw. Kita nyo po, meron palang liwanag na mas maliwanag pa sa sikat ng araw. Yan ang sabi ni Pablo. Hindi po ako may sabi niyan. Si Pablo yan. Ano? Galing sa langit, sabi niya. Sa langit pala galing, kaya iba pala yung liwanag. Mas malupit po yung liwanag na ito. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Ito'y maliwanag pa kaysa araw. Ayan. Totoong nakakasilaw ang liwanag sa paligid namin magkakasama. 14. Kaming lahat ay natumba sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sinasaktan mo ang iyong sarili sa ginagawa mong iyan. Para mong sinisipa ang matulis na bagay. At tinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanyang sinabi, ako si Jesus na iyong inuusig. Ayan. Yan ang trabaho ni Pablo. Mang-uusig. Sinong inuusig niya? Si Jesus. Pero yung sino nakakalasap ng pang-uusig ni Pablo? Yung mga mananampalataya kay Jesus sa panahon ni Pablo. Tandaan niyo po, namatay si Pablo 46, ano pa yan? Basta, year 46 po. Namatay po si Pablo sa Roma. Okay? Tuloy natin. 16, tumayo ka. Nagpakita ko upang italaga ka aking lingkod. Ito na po yung pagtatalaga kay Saulo. At magpatutuho tungkol sa nakita mo ngayon. Ang tanong, nagkakausap pa sila ni Jesus? Opo, si Jesus nasa langit, si Pablo nasa lupa. Pero nag-uusap sila. Si Pablo lang at si Jesus ang nagkakaintindihan dito. Maraming naglalakbay noon na natumba pero hindi nila naririnig si Jesus. Tandaan nyo po yan. Yung ibang natumba, hindi po nila naririnig si Jesus. Ano po? Tumayo ka, nagpakita ko sa iyo. Nakita? Nakita po ni Pablo si Jesus. Nagpakita si Jesus. Kung salita lang ang maririnig ni Pablo, baka hindi maniwala. Pero nagpakita si Jesus. Kita niyo po. Tumayo ka. Nagpakita ako. Pag sinabi nagpakita, may nakikita si Pablo at si Pablo lang
ang nakakakita, wala na pong iba. Nagpakita ako upang iyo pang italaga bilang aking lingkod at magpatotoo tungkol sa nakita mo ngayon at sa mga ipakikita ko pa sa iyo. Ito po yung mga vision ipinakita ni Jesus kay Pablo, yung kanyang ministeryo. 17, ililigtas kita mula sa kababayan mong mga Hudyo, gayon din sa mga hentil kung saan kita isusugo. 18, imumulat mo ang kanilang mga mata, ibabalik sa kaliwanagan mula sa kadiliman, ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibabalik sa Diyos. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sino sasampalataya? Yung mga taong pangangaralan ni Pablo. Kailangan makarinig ka ng salita galing sa mga lingkod ng Diyos. At isa po si Pablo. Pag pinaniwalaan mo si Pablo, pinaniwalaan mo si Jesus, pinaniwalaan mo ang Diyos, ang katumbas nito, buhay na walang hanggan. Ito na po. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawari sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan ng lugar kasama ng mga marami po taong ginawang banal ng Diyos. Magtatamo sila ng buhay na walang hanggan. Kaya yung sabi ni Jesus, ang aking salita, hindi akin. Yun ay salita. Okay, tignan natin si Sister Cheryl. Baka akala nyo wala akong kasama. Ayan po. Ayan. Sister Cheryl, kaway-kaway lang. Ayun, ano po. May kasama po ako rito. At yung anak niya po, kakakyat lang. Si Sister Joy. Ano po. Kaya, yung ngaral ng Diyos, kahit anong reliyon po tayo ako, ano ako dyan, bukas ako sa kaganyan. Hindi ako in particular. Ako meron ako sariling kinabibilang reliyon. Hindi ko pinopromotion. Bakit? Ba't ko naman ipopromote ang reliyon? Ano naman ang ugnayan na reliyon sa buhay natin? Makapagliligtas ba ang reliyon natin? Hindi. Ang sabi ng iba, kailangan daw may reliyon ka. Alam niyo po, sa Biblia, hindi kailangan na may reliyon ka. Patutunayan ko sa inyo. Kaya maling-mali naman yung sinasabi nila, gusto mong maligtas, pumasok ka sa aming reliyon. Maling-mali po. Wala pong ganyang klaseng aral ang Diyos. Aral lang po nila yan. Aral ng tao. Dito po sa panahon ng Pentecostes, nangaral po ang mga apostol ni Jesus, sila Pedro. Tingnan nyo po, ito, babasahin ko lang. Ayaw ko naman masyadong baka sabihin nyo magaling ako. Hindi, walang magaling dyan kundi ang Diyos lang. Even Jesus, sabi niya, walang magaling kung ang Diyos, kundi sabi ni Jesus nung araw. May nagtanong sa kanya, mabuting guro, sabi nung nagtanong. Anong sabi ni Jesus? Walang ibang mabuti kundi ang Diyos. Maski ang kanya sarili, hindi niya po sinabing magaling si Jesus. Pero ang sabi nung isang kita niyo po. Sinabi ni Jesus, isa lang ang magaling. Isa lang. Sino yon? Ang Diyos. Kaya yung aral ng Diyos, magaling talaga. Panahon ng Pentecostes, nangaral sila Pedro. Maraming tao, libo-libo, iba't ibang lahi sa panahon na meron pong pagdiriwang sa Jerusalem. Tingnan nyo po kung anong klaseng tao ang mga dumayo roon. Sila po ay napangaralan. At maraming tumanggap sa kanila kay Jesus. Ito, tingnan nyo po, babasahin natin. Sa Gawa. Ang sabi po rito, ito to. Simulan na natin sa uno, para makumpleto siya. Nagkatipo silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Yung Pentecostes, nagse-celebrate po sila, maganda po yung ani nila.
Dos, walang may lugar na may ingay nagmula sa langit. Kita nyo, galing sa langit ang ingay. Na tulad ng hugong na malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. Yung bahay pong tinutukoy, yung kinaroroonan ng mga apostol. Kasi nung umakyat na si Jesus sa langit sa verse 1, nasa isang bahay po sila, nananalangin sila. Tandaan nyo po yan, nasa verse 1 yun. Ayan, tuloy natin. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga debotong noong sa Jerusalem na nagmula sa bawat bansa. Meron na po pala mga deboto noon. Ang akala siguro ninyo, ngayon lang meron deboto. Panahon pa po ng mga apostol, meron na mga deboto na nagpunta doon sa Jerusalem upang magdiwang. Buong mundo, 6. Nang marinig nila hangogong pagdating ng maraming tao na mga sila sapagkat nagsasalita ang mga alagad sa wikang nakikinig. 7. Sa pagkamanga at pagtatakahay, kanilang sinabi, hindi ba taga Galilea silang lahat? 8. Sila'y nagsasalita ng ating wika. Ayan. Speaking in tongue po ito. 9. Tayo mga taga-Parsya. Tindan nyo po kung gaano karami ang tao. Taga-Parsya, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Poncio, Asia, 10. At mayroon taga-Phrygia, Pampilya, Ehipto, lupahin ng Libya, malapit sa bayan ng Cyrene, at nagmula sa Roma, mga Hudyo at mga Hentil na naikayat sa pananampalatayang Hudyo. Yan. Mga religious belief ng mga aral ng mga Hudyo ang dumating noon. Ito nakasulat, binabasa lang natin. 11. May taga Creta, Arabia. Paano sila nagsasalita sa ating wika tungkol sa mga ginawa ng Diyos? 12. Hindi ba sila'y lubusan maunawa nangyari kaya namanga sila? Ano ang kahulugan nito? Ngunit may isang nagsabi sa napakutsa, lasing ang mga yan. Kita nyo po. Nag-i-speaking in tongue ang mga lingkod ng Diyos. Kaya po sila nag-i-speaking in tongue. Alam nyo po ba anong bagay? Iba-ibang lahi po nandoon eh. Paano kung isang salita lang ang gagamitin nila? Maiintindihan ba sila ng iba't ibang lahi? O halimbawa, dito po Pilipinas, mayroong mga foreigner dito. Pag nagsalita ako ng Tagalog, maiintindihan ba na lahat ng mga yan? Hindi. Kaya po dumating ang Espiritu Santo sa kanila. Kasi nagbe-praise nga sila nung araw na yon, na panahon ng Pentecostes. At dumating ang Espiritu Santo, yung ugong mula sa langit, sabi niya, dumapo sa kanila. At lahat ng lingkod ng Diyos, nagsalita silang sabay-sabay, pero iba ang lingwahe po nila. Yung tulong ng Espiritu Santo. Pag taga-Arabia ka, meron nagsasalitang taga-Arabia. Pag hindi ka Arabia, meron nagsasalitang sa wika mo. Kaya naintindihan nila. Ang tawag dyan is speaking in tongue. Ang nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng Espiritu para maintindihan ng mga tao. Yung pinangangaral nila Pedro, anong nangyari? Tuloy natin dito sa ito sinabi ni Pedro 36. Kaya dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Ang pinangangaral nila si Jesus. Sa kalagitnaan ng maraming tao, libo-libo ang taon dito. Ngayon, 37, nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito. Kaya tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol, mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? Yung salita na yun, habang nagsasalita si Pedro,
nang sumampalataya sila, nagsasalita sa iba't ibang wika, kaya naiintindihan po nila. Halimbawa, taga-Saudi ka. Anong wika nyo? Arabic. May nagsasalita pong Arabic, kaya nakakaintindi sila. Taga-Roma ka. Anong salita? Yung salita ng Roma. Iba't ibang lingwahe po yan. Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo, talikuran ng inyong mga kasalanan at pagpabautismo kayo sa pangalan ni Jesus upang kayo patawarin, tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. O yan. Sapagkat ang pangako ay para sa inyo. Tinutukoy niya sa mga Hudyo. Para sa inyo, ito pa, at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo. Labas ng Israel. Kasama pala sa pangako. Tayo pong Pilipino, nasa labas tayo ng Israel. Entil tayo. Hindi tayo Hudyo. Entil. Ang pangako. Ano po, sabi niya? At sa bawat taong tawagin ng ating Panginoong Diyos. Paano ka tatawagin ng Diyos? Tatawagin ka ba sa pangalan mo? Kalimbawa ako, Manuel. Tatawagin ba ako na, Manuel! Ganun ba? Sister Cheryl! Ganun ba? Hindi po. Hindi ganun ang pagtawag ng Diyos ng pangalan ng bawat isa. Ito. Sa Thessalonica po, 2, ikalawang Thessalonica, tingnan natin ang sinabi ni Pablo. 2:14. Tinawag kayo ng Diyos. Sinong tumatawag? Ang Diyos. Ano sabi dito sa gawa, sa panahon ng Pentecostes? Ang tumatawag ang Diyos. Ito. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng magandang balita na ipinahayag namin sa inyo upang makasama kayo sa kalwalatian ng ating Panginoong Jesucristo. Tinawag kayo, sabi niya, sa pamamagitan ng magandang balita o salita ng Diyos. Panahon ng Pentecostes, nangangaral, tumatawag ang Diyos. At sa panahon natin, kapag pinangangaral ang salita ng Diyos ay tumatawag. Ganon ang pagtawag ng Diyos upang makasama sa kalwalatian doon sa langit. Tuloy natin yung, sabi ko kanina, yung mga reliyon. Huwag nyo pong ipangsangkalang ng reliyon ninyo. Hindi po dapat. Ito. Sa 2:47, anong nakalagay? Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao. Sino yung kinalulugdan ng lahat ng tao? At bawat isa'y dinaragdag sa kanila ng Panginoon ng mga inililigtas. Yung mga inililigtas ng Diyos, yun ang tinutukoy dito. Na ano? Kinalulugdan sila ng lahat ng tao. Yung inililigtas ng Diyos na dinagdag sa mga bilang ng mga apostol sa kanilang panahon in the day of Pentecost. Ilang tao sila? Ilan sila? Ito, nakalagay din po kung ilang tao sila. Ito. Para baka akala nyo po gumagawa lang tayo ng sariling kwento. Hindi po. Ito, nandito po para makita nyo lang po sa 41, kaya't ang mga naniwala sa pinangangaral niya at ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga halagad ng may 3,000 katao ng araw na yon. Ilang tao po? 3,000 katao ng araw na yon. In one day alone, nung mangaral ang mga apostol ni Jesus sila Pedro, sa iba't ibang wika, yung mga taong dumalo doon sa Jerusalem, naintindihan nila ang salita at sila ay sumampalataya. Ilan sila? 3,000 katao. At yung 3,000 katao na yon, idinagdag ng Diyos sa kanilang bilang sa mga mananampalataya. Ngayon, sasabihin mo ba yung reliyon mo ang tama? Wala. Huwag nyo pong ipagmalaki ang reliyon.
sapagkat ang reliyon o simbahan ninyo, namin, kahit sino, hindi po magliligtas yan. Ang tanging magliligtas, yung maniwala sa salita ng Diyos na dala ni Jesus at dala ng kanyang mga apostol, dito nakasulat sa Biblia. Binabasa po natin, sinasariwa natin. Hindi ko po aral yan. Actually, itong Bibliang ito, binili ko rin ito eh. Hindi ko naman hiningi ito. Binili ko. Alam niyo, magkano ito? May 300. May 300. Dati, nakasingit lang yung resibo rito eh. Hindi ko alam kung baka sa kakabuklat ko nito, lumipad na. Opo, binili ko lang ito sa mga bookstore na nagtitinda ng mga Bibliang mga tindahan, ano? Wala na. Pero may gitna 300 po ito. Itong poemen na ito na binili ko po, ano? Sa, ano ba yan? Sa isang store ng bookstore. Hindi po yung nasa UN. Iba. Ang nabilang ko nito, ano? Sige, by the way, hindi naman po yun ang topic na. Ang topic natin yung aral. Kaya kahit anong reliyon po, kahit anong Bibliang ginagamit ninyo, isa lang kaibigan, yung aral ng Diyos ang dapat paniwalaan nating lahat. Kasi yun po maghahatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Ano man ang ating kinabibilangan reliyon, huwag nyo pong ipagmalaki ang reliyon ninyo. Kasi pag ipagmamalaki ninyo ang reliyon ninyo, kagaya ng iba, pumapatay sila dahil sa reliyon nila. Totoo ba yan? Opo. At maraming napapanood sa YouTube yan ngayon yan. Pinakikita nila, meron silang mga reliyon. Pagka bumaligtad yung kanilang kasama, pinapatay po nila. May reliyon ba? Opo. Pero bakit sila pumapatay? Dahil sa kanilang reliyon. Salamat, Panginoon Diyos, sa katotohanan na binahagi mo sa amin sa oras pong ito. Pagpalain mo po ang iyong salita. Turuan mo po ang bawat isa sa amin, yung mga nanonood at nakikinig ng video ito. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Isa lang ang kailangan, kaibigan. Mag-like ka, mag-share ka, mag-comment ka kung gusto mo. Pero mag-comment ka sana sa tama. Huwag kang gagamit ng salitang hindi maganda. Kasi magagalit ng Diyos sa iyo yan. Unang-una, bawal ang magsalita ng pangit sa iyong kapwa-tao. Bakit? Ginawa tayo ng Diyos, pare-pareho tayo. Kaya huwag mong sabihin magaling ka, nag-aral ka, o ano man yung titulado ng dala mo. Hindi kailangan niyang kaibigan. Ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Bye-bye. O, tignan nyo po. Ayan na. Sister Cheryl, kayo. Ayan.